Hi. Bali 9 kilometers. 9 kilometers. Ang natatakbo ko nun. Pero oh, kaya ko pa yan. Ito yung CR nila. Kaya ko pa rin. Tumakbo. Of course, nabibideo kasi ako. You. Early morning today. I'm starting. I will be here at 5 o'clock. Just started or just now only. See, wala pang tao. A lot of parking there. Or bakit kaya ang daming nakapat? Maybe in the airport. Pero layo naman. Posible naman kasi airport yan. Anyway, it's not my problem. Yun. Doon ang tataas ng mga puno eh. Tumubo na sa loob ng ano. Putik na kasi sa loob ng dagat na to. Hindi kasi siya, no? Stagnant kasi siya. Tapos, stagnant siya. Never na may umaagos. Pero, part kasi. Ginawang part. Dating dagat. Alam mo ba rin? Dagat kasi to. Konti lang ang lupa dito. Nung dumating ako dito, 2004. So wala pang gaanong pasyalan kasi mostly lahat ng papasyalan mo dagat. Tambak. Tapos tambak, ginawang building, ginawang business. Ito wala to dati. Nung ginagawa ito. Tagal. Puro almost 4 or 6 years. Hanggang sa na-develop. Gumanda ng gumanda. Wala na sila magagawa dito sa dagat na to. Medyo putik na kasi siya. Minsan may amoy. Pero ngayon wala. Meron siyang part na siguro doon na yung pinakasulo kaya may amoy. Oh, sarap tumakbo. God. I feel strong. Takbo kaya ako? How about my video? Wala tumakbo. Kita niyo yung doon. Meron akong papakita. Tulay siya. Marami siyang decor ng mga maliliit na isda. Lapit na. Yan ang puno na to, no? Wow. Exercise. Love yourself. Exercise talaga. Kailangan natin para humaba ang buhay. Starting to walk. Let the blood flow through all parts of the body. Kaya mag-blood circulate muna tayo. Pagdating ko sa bahay, doon ako mag-workout. Dito anyway, pwede rin naman dito. Maglulubat na ako eh. Wala ako mag-charge. Ito na yung tulay. Yan. Ayun. Tibay naman yung tulay nila rito eh. Tamo kahoy. Diba? Kahoy. See? Stagnant na yung tubig.
Kaya nagkakakulay na siya. Dahil doon sa halaman. Bawal na maghagis dito ng ano eh. Kasi may mga nagwo-walking, nagdadala ng tinapay. Pinagbawal na siya. Nagdadala ng tinapay para sa isda. Okay, walang isda. Kasi walang nagpapakain. Yan. Yun, meron. Isda. Magalaw yung tubig. Maliliit lang kasi isda eh. Hindi aninag sa video. Ang Bahrain. You know, gusto ko dito. Pero hindi naman habang buhay na dito ako. Pero mas gusto ko dito. Gusto ko ng Pilipinas kasi masaya. Yes, pag nagbakasyon, sobra saya doon. Okay, kita mo lahat ang pamilya mo. You will be happy together with them. Okay, pero I feel comfort here. Doon naman, okay naman. Pre, kita ko ang mga anak ko. Anak ko, yung nag-iisa doon. Siya na lang naiwan doon. Lahat kami nandito na sa ano. Yung anak ko nasa Finland, yung isa, yung dito sa Bahrain, kasama ko yung bunso. Kaya yung anak ko na lang nandun sa Pilipinas. Siya na lang mag-isa ron. Ito na naman, ikot-ikot lang ako. You know, ang sarap talaga rito. Walang gaanong pollution. May pollution pero show in 20% only. Pero hindi naman actually pollution. More on fresh nga dito. Tingnan mo naman. Sarap ng pakiramdam. Sarap mabuhay. Gusto ko mabuhay ng maraming taon. Yes. Abutin ako ng 100 years. More than. Challenging. How you can protect yourself. How you feed yourself. How you stand alone. Diba? Without helping. You need to helping for people around you. You can stand alone. Diba? Sabing ganon. Okay, don't be afraid to be alone in the world. Sabi niya. Okay, the success is your own goal. Di ba ang ganda ng motivation niya? Okay, kaya huwag matakot. Wherever you are alone. Cannot tell to the people I need my goals. Who will stand on your goals? By myself. By yourself. By your itself. Mamaya pag nag-edit ako, bibilisan ko pag-edit ito. Kasi kung panonoorin nyo, wow. You don't like to watch because bored, you know. Unless you don't have to do anything. Unless you are sitting only, just waiting the time.
you can watch. But if you are busy, oh, I don't need it to read. What I mean, I don't need to watch. Don't have time for watching, and the same views. Feel bored. Okay, i-edit ko siya mamaya. Edit ko ng mabilisan. Ano to? Gate to. Ganda ng gate no? Yan mo, entrance. Yung may papasok. Okay, yun. Sige, takbo ko kaya. Anyway, mas maganda rin kasi yung may video ka, binibideo mo yung isang bagay na pinupuntahan mo din. Even you are alone, okay, alone, you feel that you have somebody talking, you feel some watching you, feel somebody are having a comment. Okay, good comment. Mas maganda good comment, good vibes. Kasi why? Kasi pag nag-good comment, the more you talk good, whether you talk for some people and you feel that it's not yours, no, it's yours. Because the way you talk, makapangyarihan ng dila. Pag lumalabas tayo, nagsasalita tayo, nilalabas natin ang isang bagay. Atin yun. Sa atin mapupunta yun. Kasi galing sa dila natin Galing sa atin. Tayo yun. Kaya good, you talk good. You talk nice. You talk positive. Kasi pagka nag-talk tayo, by our neighbor or whatever, the people's in front of you, this is for you, not from them. All let's say is you judge. Okay, you judge. Some people, they don't know who is he or who is she, and you judge by a physical appearance. The way you judge, did you know that your judge is come to these people? No. It's for you. It's for you. It's for ourselves. That's why careful. Careful. Mag-careful tayo sa pananalita natin. Ako nga, careful din ako kung hindi ako nagbabasa ng mga hindi ako nagsisearch. Kasi mahilig ako mag-search. Kung ano yung nararamdaman ko, i-search ko. Kung ano yung gusto ko sa buhay, i-search ko. Kung ano yung pangarap ko, i-search ko. Kung ano yung gusto ko, i-search ko. Ngayon, siyempre, tapos na yung mga anak ko. Lahat na sila, may trabaho na. So, isipin ko, sarili ko na lang. Ang sasabihin ko sa sarili ko, I want to be rich. In my own goal. How to be rich? In my own. Think and create. Think and create. Search. Study. Inshallah. My dreams will come true. Hindi dapat mawawala ang dream sa buhay. Hindi dapat mawawala ang goal habang nabubuhay. Kasi habang nagkakaroon tayo ng goal, pampahaba ng buhay yan. Kasi the more tayong nag-goal, hindi sinabi nilang, matanda ka na, huwag ka nang mag-goal. No, wrong. Kasi ang goal,
Once na meron goal ang isang nilalang, mahaba ang buhay niyan. Nag-e-extend ang buhay niyan. Kung walang direksyon, so ang direksyon niya, hindi niya alam kung saan. Magulo, di ba? Magulo yung pag-iisip niya. So walang goal. Pumapasok lahat dun yung mga negative. Yung mga dapat hindi ipasok through the path on his dream. Okay? So, she don't know how to bridge. Dapat alam mo kung saan ka pupunta. You know where is your goal? You can do that. Straight. Don't go to the some, go to the right. Go to the some, go to the left. No. What I mean, go to the right, go to the left. Yan yung mga struggles. Oh, yan yung mga struggles. Ano ba yung struggles? Pagka meron ka na-meet na taong negative, dadamdamin mo yun. Pero, pag dinamdam mo na, wala na, nakalimutan mo na yung goal mo. O, pag meron na naman toxic na tao, super, meaning against. She's against what you like. She's against of you because of your appearance. She's comment bad things from you. So, nangyayari, pag dinibdib mo yun, mawala na yung goal mo. Kasi, naapektuhan ka dun eh. Hindi ka dapat magpa-apekto. The life is so nice. The life is so nice. Hindi ka dapat magpa-apekto. Dati, nagpapa-apekto ako. Ang daming toxic. Sabi ko, ano ba mapapala ako? Sakit sa ulo. Negative, di ba? Ang negative na tao, ang negative na pag-iisip, sakit yan. Cause ng sakit yan. Di ba? Pag sinabi nilang stress, saan ang stress na apektuhan ng katawan natin? Sa puso. Nagdadamage ang puso. Nagdadamage yung utak. Kasi, masyado niyang ini-entertain yung mga negative thoughts, yung mga negative na tao, yung mga sinasabi ng iba na hindi naman maganda ang comment, hindi naman maganda yung sinasabi. So, na-stress siya doon. So, ngayon, pag na-stress siya at dinamdam niya ng maraming araw, hindi makatulog sa gabi. So, naapektuhan yung puso. Nai-stress pa rin siya, pati yung utak. Stress na stress siya, kaya nagkakaroon ng mental disorder. Pero wag natin i-tolerate yun, wag natin hayaan na ganun, wag patagalin, kasi pag pinatagal mo yan, hindi maganda yung result. So, the dreams will not come true. And you know, when you are having dreams, mundo to eh. Diba? Mundo to. Habang nabubuhay ang tao, dapat mayroong dreams. Pampahaba ng buhay yun. Ganda nun. Kasi meron kang dreams eh. Kahit, no matter what of the age. Hindi connection ng age sa buhay. Hindi connection yan. Kasi why? Kasi the more we know the road of the life, wala pang success doon. Kasi nagde-dreams ka pa lang naman eh, di ba? So, step by step, nakaka-trigger dyan ng ego. You know, pagka meron kang goal, nakaka-trigger dyan ng ego. Anyway, hindi ko pa naman yun pero ngayon, yun na yung goal ko. Laging may goal, tsaka laging mag-accept ng risk. Hindi naman sinabing
Ano ba yung sinasabing yung pag may problema, di ba? Hindi naman sinasabing kaya ka nagkaroon ng problema. Lahat naman ng tao may problema. So yung problema na yun, ano yun lesson yun. Hindi para maging broke. Hindi ka pwede maging broke. Kasi pag nag-broke, hindi yun. Huwag mo isipin broke pag may problema. Hindi. Huwag mong gawing period. Huwag mong tuldukan ang buhay mo. Huwag mong tuldukan yung words na yun. Kaya pag sinabing broke, bangon ulit. Hindi kasi nandun ang problema. Ang buhay talaga laging may problema. Kasama natin yan sa buhay. Kaya ang buhay mo, wag mong ihintudo. Wag mong periodan. Lesson. Tandaan mo yan. Lesson. Ang problema is lesson. Doon tayo tatatag. Sarap maglakad, diba? Mag-isa lang ako. Nasaan na ako? Hindi kasi gusto kong baliktarin yung camera. Ayaw eh. Okay lang. Mamaya baka maglobat na ako. Lakad lang. Lakad lang ako. Lakad lang. Ganda ng araw. Kasi paglakad lang, maximize mo yung power mo. Pag tumatakbo naman, hindi mo na maximize yung power mo. Hingal ka dun. So pag hiningal ka, kailangan mo ng little bit of water. So I don't bring anything. I don't have water here. So maximize lang ang aking lakad para tumagal ako. So unless I feel better, still feel better on the sun, I will keep and stay here. But if there is hot and burn on my skin and pain, of course, I will go home. I go back home. There. Diyan lang. Not in the Philippines. I want to stay here to work. Gusto ko talaga. Dito ko muna ako. Anyway, lahat ng tao may pag-asa. Buti nga, barring whatever the age is around 60. Unless you can do the work. Unless you are physically fit. Tanggap pa nila. Pili ka ng flexi visa or free visa. Or else there is some sponsor. They like you and they have to continue your visa. Working visa. Hanggang tumakbo ng mama. O diba? Healthy. Eat healthy. So you have strong life, strong bone, mental, strong physically, mentally, spiritually. So basta yung lifestyle lang. Ano ba yung lifestyle na maganda? Kasi ano ba yun? So walang alak. Okay, walang alak. Ano ba gusto mong lifestyle na maganda? O walang alak. Okay, walang sigarilyo. Matulog. Alas 10. Ang gamutan kasi ng katawan natin, sabi ni God, nasa Bible yun. Hindi ko lang alam kung ano ba.
Basta mahilig kasi ako magbasa, nakakalimutan ko. Sabi, matulog ka ng alas 10 hanggang alas 4. Kasi ginawa ng Diyos na ginawa niya yung gabi para matulog. Kasi ang gamutan ng katawan natin, alas 4, alas 10 hanggang alas 4. Yan ang gamutan. Pinipix niya yung organs natin, pinakakapal niya yung intestine natin, yung walls, yung arteries. Tapos binibigyan niya ng strong lahat ng mga sulok ng katawan natin, especially for stomach, our organs, the heart, the livers, pancreas. Yan. Tapos mga joint, lahat ng klase ng joint sa tuhod, siko, shoulder, ankle. Kaya matulog sa gabi. Kawawa naman yung mga hindi natutulog sa gabi, lalo na yung mga work nila. Kasi nakakaigsi ng buhay yun. Walang tulog. Anyway, that's the life. You know, if your lifestyles without sleep at night because of your work, eat healthy food. This is, you have to revenge for that. So you can get some, you choose which one good for you. But this is a lot of good. Kasi kung di mo gagawin, sino ba mahihirapan? Sino ba mahihirapan? Hindi mo gagawin ang goods. Eat healthy food. So what is the healthy food? It comes from the roots. It comes from the ground. This is healthy food, not from manufactured, from businesses. They make businesses. Oh my God, nautan na ako. Tingnan mo, mag-isa lang ako, Woo! Haba ng video ko. Edit ko yan. Tapos yung voice ko gagawin kong ganun. Kasi bored diba? What I mean, I don't like to say always bored because magiging bored ka talaga sa buhay. Happy go lucky. Happy na ako. I'm so happy because all of my children they are finished. They have work and good work. And besides the work, we have work. But the success people, they can get works now, for active income. So they have to produce another income. So ganito yun. Di ba natatrabaho tayo? Hindi natin pwedeng ubusin lahat yun. So magiging rat race pa rin. Paano pag dumating ang panahon na may kailangan kang gastusan? O siyempre inuubos mo buwan-buwan yung sahod mo. So hindi good health yun. Hindi siya good health, hindi siya good mentality, hindi siya good sa emotion mo. Kasi why? Kasi pag hindi good sa emotion mo, o paano yun pagka may emergency pa? Wala na. Yung health mo madidistract. Kasi kakaisip mo, sa kakukuha ng pera. Kasi inuubos mo buwan-buwan Ba't mo ubusin buwan-buwan? Dapat matuto na yung kung ano yung importante, kailangan bibilin. Kung ano yung tama lang na matuto nang mag-ipon. O bukod mo yung regaluhan mo na yung sarili mo, ito para sa sarili ko to, in case na merong di ba? Or di kaya gusto kong mag-invest. Yan, ipunin mo yan. Ipon lang muna hanggat makakuha ka ng i-investing mo. Pero bago ka pumasok sa invest, pag-aralan mo muna lahat, pasikot-sikot. Ipon ka lang ng ipon. Ngayon pag nakita mong maganda yung investment na to at alam mong kikita yung pera mo doon, doon ka na magbitaw ng pera. Pero paano ka magkaka-invest kung lahat ng pera mo ubusin mo buwan-buwan? Hindi tama.
Hindi lahat, hindi gano'n ang mabuhay. Ako, naiinis ako pagka mga anak ko, lahat ng pera nila inuubos. Ba? Tapos pagdating na kawawa naman. Dapat wag ganun. Pero, syempre, magulang ako. Kailangan nandun pa rin ng paalala sa kanila. Hindi porke nabuhay ka ng ganito, sige, busin mo yung pera mo. Hindi tama yun. Ako naman, late na kasi eh. Kung kailan ako ganito na at age of 58. Doon ko lang nakita yung paano ba mag-invest, paano ba mag-ipon. Lately na, ayoko na nga i-broadcast. Kung alam ko lang to na maliit pa ako, at age of 17, 15, grow until now. At may nagturo sa akin, or else namulat ako. Wala pa kasing gaano YouTube nun eh. Hindi pa kasi uso. Pero okay lang. Ang tao nabubuhay pa rin. May pag-asa. Di ba sabing gano'n, no matter what the age you have, it's not a cause, it's not impact, not depend on your age, it's your mind. In your mind, the age is the number only. The age is the number only. Tandaan mo yan. Lahat ng tao, whatever, yun nga nasa KFC, yung may-ari ng KFC, nagpa-franchise siya ng marami sa buong mundo. Sa edad niyang 65 years old, dun siya yumaman. Pero ang dami niyang naranasang hirap. Na-broke siya, tinanggal siya sa trabaho, naghanap siya, nag-aral siya, nagsikap siya. Ang dami niyang pinagdaanan, ang dami nag-reject sa kanya. Yung recipe na gustong gusto niya, turo sa kanya ng nanay niya yun eh. Magluto ng manok. Ngayon, in-ignore niya yun. Kasi siguro, maliit pa siya nun. So, nag-aaral siya. Broken family sila eh. Namatay yata. Or, basta naghiwalay. Eh, ngayon, diba, nag-iisa na lang siya. Nagkaroon pala siya ng stepfather. So, yung stepfather niya, hindi sila magkasundo. Lumaya siya ngayon. Kasi yung nanay niya nag-asawa pa ng isa pa. The life lang. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi ikaw lang ganun. Maraming taong hiwalay. Maraming taong hindi magkasundo, naghiwalay. Hindi lang ikaw yun.